Para po sa devotion natin na inerrancy, ibig sabihin po yung Biblia po natin ay walang error or walang mali. Yung tanong po natin dito sa discussion question, since the Bible is the preserved love letter of God to us, how often should we read the Bible? Since yung salita ng Diyos ay preserved ng Diyos para sa atin ngayon, gaano ba natin kadalas dapat binabasa yung salita ng Diyos? No, nagbigay po ako ng illustration sa devotion natin na kapag ikaw meron kang love life, no? Yung mga bago pa lang kayo, yung sobrang kilig na kilig pa kayo sa isa, pag binigyan ka ng love letter ng girlfriend or boyfriend mo, pag binasa mo yun, hindi naman isang beses mo lang babasahin eh. Minsan, pagkabasa mo nun, kilig na kilig ka, sasarado mo yun. After 1 minute, 2 minutes, kukunin mo agad, babasahin mo uli eh. Minsan, kinabukasan, pagkagising mo pa, kukunin mo ulit, babasahin mo, nanamnamin mo talaga bawat salita, bawat binibigkas ng iyong minamahal dun sa iyong dun sa love letter na binabasa mo, no? Ganun po talaga pag in love na in love, lagi mong babasahin yung sulat. I hope ganun din po sa salita ng Diyos, no? In love na in love tayo kay Lord. Talagang atat na atat tayo, excited na excited tayo. Hindi natin mabitaw-bitawan yung Biblia natin. Talagang gusto nating binabasa araw-araw. I hope ganun natin pinagpapalagahan yung Biblia na love letter from God. Tapos pag binabasa natin, kinikilig-kilig pa tayo, no? So, how often should we read the Bible? As often as we can. Mas madalas, mas maganda. At isipin po natin, kung meron po tayong pagkaing physical, nino-nourish natin yung pagkain, yung katawan natin ng pagkaing physical, ganun din po sa ating spiritual. Yung spiritual po, meron pangailangan din yan. At ang pinakapagkain ng pangailangan spiritual ay ang salita ng Diyos. So, kung paano natin inaalagaan yung ating katawang physical, ganun din po natin alagaan ang ating spiritual. Pakainin po natin ang salita ng Diyos. And I hope, kilig na kilig tayo sa salita ng Diyos. Kilig na kilig tayo kay Lord at todo basa tayo at ayaw natin bitawin yung kanyang mga salita. Now, sasagutin po natin yung tanong rin na bakit ba marami mga Bible translations? Bakit marami mga revision? Sabi kasi ng ilan, tinan nyo, kung walang mali yung Bible, bakit ang daming mga versions? Tapos, i-revise pa yung, tapos i-revise uli. Ang daming mga revisions. Now, papakita ko po sa inyo yung chart na ito. Ito po ay galing sa PCBS, Philippine Christian Bookstore. Kung gusto niyo pong bilhin ng Bible, pwede po dyan, pwede sa CLC, no? Mga Christian bookstore po yun. Back to the Bible. Ayan. Pag pumunta po kayo ron, marami kayong makikitang mga versions. Now, yung iba hindi alam bakit ang daming mga versions sa English tsaka sa Tagalog. Now, kaya po maraming mga versions yung Bible. Unang-una, bigay po ako ng example muna, no? Halimbawa po ito, tingnan natin yung sa Tagalog muna, no? Ang daming mga versions. Merong ang Bagong Tipan, Filipino Standard Version. Merong ang Biblia, 1978. Tapos meron pang ang Biblia, 2001. O bakit merong 1978, meron pang 2001? Ibig sabihin, ni-revise yan. Ibig sabihin, may mali dyan. Yan yung sasabihin ng iba. Actually, primary reason po kung ba't nire-revise yung Biblia. Kasi po, yung bumabasa nung 1978 sa 2001, na mga modern na bumabasa, magkaiba. Yung 1978, mga nabuhay nung 1960s, 1970s, 1980s, malalalim yung Tagalog nila. So, kailangan i-revise siya para mas maintindihan ng mga modernong mga bumabasa. Kaya may mga 2001. Magkakaroon ng 2010, 2015, 2020, para sa mga Gen Z naman, para sa mga modern na bumabasa. Kaya po maraming mga versions. So, ayan, merong ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary, tapos merong ang salita ng Diyos. Makikita nyo po rito, meron talagang, kumbaga, tina-target yung mga translators. Kung gusto mo kabataan yan na moderno, dapat yung language na gagamitin mo, yung mga maintindihan ng kabataan. So, ganun po, kaya, meron po mga principles po yan. Ano po yung mga principles ng translation? Yung mga modern translators po, mga nagtatranslate ng Bible, ang basihan po niya ay sa Old Testament ay Hebrew, sa New Testament po ay Greek. Now, kapag ako yung translator, halimbawa, pag gusto ko na ang translation ko ay word for word,
Ayan po, word for word. Ibig sabihin po niyan, literal translation. Ano yung literal? Ibig sabihin, kung ano yung salitang ginamit doon, itra-translate ko lang literally sa Tagalog o kaya sa English. Ang problema naman, kapag translate mo literal, sobrang literal yung translation mo, minsan, ang hirap intindihan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa John 3:16, ito po, ang tawag po rito ay interlinear. Ibig sabihin po, 1:1. Parang ito po, interlinear. Word for word po yan. Pag sinabi rito sa John 3:16, di ba? For God so loved the world. Sabi rito sa Greek, hutos gar agapeisen ho theos ton kosmon. Pero pag literal po na 1:1 word for word yan, ganito po mangyayari. Thus, for love God the world. Nagiging barok po. Ayan, daddy, may tumatawag sa akin. Yes. Tatapusin ko lang to, anak. Wait lang, wait. So, ito po ay kapag literal po, nagiging barok masyado. So, kaya po yung ibang mga word for word medyo nire-refine nila ng konti. So, yan na yung NASB, ESB. Kung gusto niyo po na mas direct, ibig sabihin, kung ano yung nakasulat sa Greek o sa Hebrew, yung equivalent word niyan sa English or sa Tagalog, yung gusto nyong makuha, yan, basahin niyo po yung ESB, NASB. Pag gusto niyo naman po na thought for thought, hindi po word for word, kundi yung mga thoughts, itra-translate mo sa modern thought, yan po ay dynamic translation ng tawag dyan. Mas mabilis pong maintindihan yan, kagaya ng NIV, NAB, NLT. Now, pag paraphrase naman po, yung paraphrase, pinaraphrase na. Ako po, personally, hindi ako gumagamit nito Pero mas mabilis maintindihan to. Kaya nga lang, syempre, ang isasakripisyo mo dyan, ay yung mga literal word na ginamit. So, ako, kayo po, kung ano yung preference nyo, no? Pero hindi ko na po prefer tong paraphrase. Ang prefer ko lang po dito ay thought for thought or word for word. So, ang ginagamit ko pong translation ay ESB and NIV. So, pag gusto ko ng mas malaliman na pag-aaral, ESB. Pag gusto kong mabilis maintindihan, NIV. Yan po yung mga principles kung bakit, kung may riregaluhan ka na hindi pa mananampalataya, pwede mong bigyan siguro ng the message, no? Kung nag-iingay yung anak ko dyan, pagpasensya nyo na lang po. So, mahilig po siya kasi dyan magduyan, tapos, sisipain yung salamin. Kaya nag-iingay. So, ngayon po, additional information lang, no? Yung manuscripts po natin, ibig sabihin ng manuscripts, sila Apostol Pablo po, pag nagsulat sila, yung sinulat nila, kokopyahin po ng mga churches yon. Kokopyahin ng mga, sumulat si Apostol Pablo sa taga-Roma. Yung ibang mga community, kokopyahin yon. Tapos maraming mga copies yon. So right now, yung mga na-discover nating copies na Greek manuscript, nasa 5,856 copies. Tapos yung iba naman, syempre, sinulat ni Apostol Pablo sa Greek, kokopyahin nila sa language nila. Ako, Pilipino, sinulat ni Apostol Pablo sa halimbawa lang, no, sa English. Itra-translate ko yon sa Tagalog. So, marami pong mga manuscript, kumbaga yung mga dokumento na meron tayo available sa atin ngayon na na-preserve. So, yung mga non-Greek manuscripts po sa New Testament ay 18,130 plus. So, in total po, yung manuscripts po natin ay 23,986. You want to draw? Yes, he go order ko. Okay. Order. Okay. You wait for me, okay? Okay. Order. So, yung total manuscripts po natin, mga kapatid, Daddy. yes, ay 23,986. Ito pong hawak ko na ito, dito po, makikita nyo po yung mga, mga,
Ano po kasi to itong Bible na to, itong Greek New Testament, itong Novum Testamentum. Sobrang complicated nito pag tiningnan nyo eh. Pero dito makikita nyo lahat yung mga manuscripts na yan. Ibig sabihin, dito pinagkukumpara-kumpara yung mga manuscripts. Kaya po, pag merong mga maling kopya na may mali na spelling, alam natin kasi pinagkukumpara-kumpara ng mga scholar yan eh. Kaya po, yung topic natin na inerrancy, makakasiguro tayo na yung Biblia walang error in terms of, leading us astray. Ibig sabihin, hindi tayo mapapahama kasi ano ba naman yung nagkamali ng spelling, di ba? Tapos alam pa natin na nagkamali, kaya may itatama. So, bawa si Russell, kinopya ko yung sulat ni Pedro para ibibigay ko doon sa ibang community, Christian churches. May mali ako na spelling. Eto naka-record, yung mga variants. Hindi po error ang tawag variants. Ibig sabihin po ng variants, yung pagkakaiba-iba ng kopya. Ang maganda po, alam natin exactly kung saan nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng pagkopya. Yan po, additional information lang pagdating sa Bible natin. In conclusion po, yung Biblia po natin ay mapapagkatiwalaan talaga natin. So the Bible is inerrant. The Bible is without error. The Bible is the Word of God. At wala pong pagkakamali po dyan. Bible is God and say that again. The Bible is God's Word. What? The Bible is God's Word. What? The Bible, this is the Bible, and this is God's Word. Yeah. Yes. Who is God? Who is God? What? A God is a beach and a God a beach and punta na simple and put under water. God is our daddy in heaven. Yes. Yes. Yeah. Tata Russell. Tito, Daddy Russell, not Tito. Tata Russell. Daddy. Daddy. Yes. God our daddy. God our daddy. God our daddy. God, what? God our daddy. Si Daddy nag-aaral tungkol kay God? Yes. Yes. We read the Bible, di ba? Yung Bible. Yes. Yung Bible, that man is Bible. Yes, this is the Bible. This is the Bible. Yes. Di ba? Ano? Bible means is talk. What? Bible is not talk, but is talk, not talk. This is, tuturuan kita anak Listen to Daddy. What? This Bible is Hebrew. Sabi mo nga. Hebrew. Hebrew, yes. And this Bible is Greek. Greek. Sabi mo nga, Greek. Greek. Okay? Yeah, Sabi mo nga, manuscript. my feet. Manuscript. Mama keep. Manuscript. Sabi mo, manuscript. Mama keep. Sabi mo, inerrancy. I want to see. Inerrancy. I want to see. Inerrancy. I want to see. I want to see. No, inerrancy. I want to see. Yes. I see. I see. Yeah, I thought you were tapping. I built second. Yeah, I thought you tapping. I built second. So, like a buhat. Yeah. I'm thought you tapping a video.